And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Naku po mga kababayan, Baste Duterte. Umiiyak ngayon mga kapatid. Dahil, nako mga kababayan, wala siyang nagawang project sa kanyang syudad dyan sa Davao sa loob ng 3 taon. At ito pa mga kababayan ang malupit, sinisisi niya ang Marcos government mga kapatid kung bakit palpak yung kanyang mga proyekto. Diba? Ganito lagi ang senaryo ng mga Duterte mga kapatid. Tuwing pumapalpak sila, sinisisi agad ang Marcos government para pagtakpan mga kababayan yung kanilang mga kapalpakan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito. Kulang sa suporta dahil sa tensyon sa politika. Ito ang nakikitang dahilan ni Davao City Mayor Baste Duterte kaya nadili ang pagpapatupad ng malalaking proyekto sa lungsod. Kulang sa suporta dahil sa tensyon di umano ng politika, yung sinasabing dahilan ni Baste Duterte mga kapatid kung bakit palpak yung kanyang mga malalaking proyekto di umano dyan sa Davao. Ang tanong, Mr. Mayor Baste Duterte, meron ka ba talagang plano sa Davao? Pangalawa, sino ba ang gumagawa ngayon ng tensyon sa pagitan ng inyong pamilya at sa Marcos administration? Di ba kayo? Di ba kayo, Mr. Duterte? Pamilya mo ang nag-o-organize ngayon, ng destabilization movement laban sa gobyerno ni Marcos. Therefore, wag kang magsalita na dahil sa tension ng politika kaya napurnada yung mga malaking projects mo. Kasi kung hindi kayo gumawa ng kabalbalan dyan laban sa administrasyon ni Marcos, hindi sana aabot sa ganyan yung sitwasyon ng iyong administrasyon dyan sa Davao. Diba? And ito pa, Mr. Baste Duterte, diba? Naging effective ka ba sa pagiging mayor mo? Kasi kung ako ang tatanungin mo Baste, sa nakikita ko ngayon, hindi ka naka-highlights bilang isang mayor. Naka-highlights ka ngayon, bilang isa sa nagdi-destabilize, nagbabalahura sa Marcos administration. Tingnan mo yung mga article mo diyan sa bawat pahayagan ngayon, sa mga social media. 'Di ba? Lagi kang naka-highlights, diyan sa mga ginagawa nyong mautog rally. 'Di ba? Hindi ka na-highlights ng media ngayon, sa iyong pagiging mayor. Tandaan mo 'yan. Nawawala tuloy ako mga kapatid. 'Di ba? And kung sakali man, totoo yung sinasabi mo na kulang yung budget na binibigay ng gobyerno sa iyo ng national government, abay, deserve mo 'yan. 'Di ba? Kasi kahit sinong presidente siguro, hindi ka talaga bibigyan ng prioridad, kung nakikita nito na isa ka sa nagdi-destabilize sa kanyang gobyerno. Kaya wag ka nang magtaka kung sakaling hindi kayo binibigyan ng prioridad ngayon ng administrasyon ni Marcos. Alam mo na kung ano dapat ang dahilan niyan, Mr. Baste Duterte. Mindset ba? Diyos ko, common sense lang, wala ka pa niyan. Talay! Kanyang ikatlong State of the City Address noong August 6, inamin ni Mayor Baste na kulang ang tatanggap nilang suporta mula sa national government kaya naiipit ang iba nilang programa. Kabilang dito ang Waste to Energy Facility at Davao Public Transport Modernization Project. Sino ba naman kasing kaganahan magbigay sa iyo ng budget, Baste? 'Di ba? Inuusig mo yung gobyerno
na siyang may kapangyarihan na magbigay ng budget sa iyong lokal na gobyerno diyan sa Davao. 'Di ba? Common sense na lang sana, Basti eh. Kung nanahimik ka na lang sana diyan sa Davao at ginampanan mo yung pagiging mayor mo, 'di ba? Di sana, no, hindi sana kayo maiipit sa pagdating sa mga budget na 'yan. Siyempre, ang tinitingnan ng presidente diyan, yung mga mayor na talagang performing, no, sa kanilang pagiging mayor sa kanilang lungsod. Yan talaga ang tinitingnan ng presidente at binibigyan ng priority. Ikaw kasi, hindi ka nakikita ng presidente na ganon. Nakikita ka ng presidente, ikaw at ang iyong pamilya nakikita ng presidente, no, na dinidestabilize mo, dinidestabilize nyo yung kanyang gobyerno. Kaya lumalayo ang loob talaga ng presidente sa inyo. Common sense na lang, naging presidente yung ama mo. Alam kong alam mo yan, Baste. 'Di ba? Kanya nga lang, 'di ba? Gusto nyo lang talagang gamitin ang pangalan ni Marcos, no, para magmukhang kawawa kayo sa harap ng sambayanang Pilipino. Ganon naman kasi lagi ang estratehiya nyo eh. 'Di ba? Nagpapaawa. Kunwari kayo yung inaagrabyado. Pero kung tutuusin, no, kayo ang nagsimula ng gulo, no, na kung saan umabot ito sa sobrang taas na tensyon ngayon. Biruin nyo, gumawa pa kayo ng mga peking video, no, para lang siraan ang Marcos administration. 'Di ba? Ganon lang kasimple yun, Basti eh. At alam kong alam mo yan, Mayor. Dapat sana, no, hindi ka sana nakisali dyan sa mga pinagagawa ng iyong ama, or dapat, no, pinuna mo sana yung iyong ama niyan sa kanyang mga pinagagawa laban sa administrasyon ni Marcos. Sinabihan mo sana si Tatay Digong mo na, oy tay, no, pwede ba wag mo, tigilan mo na lang yung mga ginagawa mo laban kay Marcos, no? Baka kasi pati yung Davao maapektuhan. Kanya nga lang, imbis na pagsabihan mo, no, yung iyong ama, nakiisa ka pa. Chance mo na sana to, Baste eh, no, na magpakitang gilas dyan sa Davao eh. 'Di ba? Chance mo na sana ito na patunayan na mas magaling ka pa sa iyong mga kapatid at sa iyong ama. Kanya nga lang, yung 3 taon mo, no, na panunungkulan diyan bilang isang mayor, no, hindi yung Davao ang naging priority mo. Ano ang naging priority mo? Pag-destabilize sa gobyerno ni Marcos. Kaya wag mong sisihin ang gobyerno ni Marcos kung bakit, no, kulang or delayed yung mga pondo na naka-allocate dyan sa inyong bayan. Normal yan, Baste. 'Di ba? Lumaki ka naman sa pamilyang involved sa politics, and I'm sure, no, alam mo na kung bakit nagkakaganyan yung mga ine-expect mong budget. 'Di ba? Common sense lang yan, Mayor Baste. Mindset ba? Tuloy. Ayon kay Mayor Baste, may nilagdaan ng kontrata at loan agreement para dito, kaya nakapagtatakaan niya na hindi pa rin umuusad ang mga proyekto. Paano uusad yan? Hindi ka nga naging hands-on sa pagiging mayor mo. Kulang sa follow-up, no? Hindi mo pinapollow up eh. Hindi ka gumagawa ng effort na, oy, kamusta na po ba yung mga hinihingi naming budget dyan? Kasi nga, lagi kang busy eh. 'Di ba? Imbes na maging hands-on ka sa pagiging mayor mo, nagiging hands-on ka, no, sa pagdi-destabilize sa gobyerno ni Marcos. Nandun ka lagi. Paano ko nasabi yan, mga kababayan? Tingnan nyo ang mga balita patungkol kay Basti Duterte. 'Di ba? Lahat ng mga headlines, no, na tungkol kay Basti Duterte, mga kababayan, laging dito sa mga maisog. 'Di ba? Naha-highlight siya lagi, mga kapatid, no, sa kanyang ginagawa or sa kanyang partisipasyon sa pagdi-destabilize kay Marcos, sa gobyerno ni Marcos. 'Di ba? Hindi siya naha-highlight sa mga media, mga kababayan, sa kanyang pagiging mayor. Naha-highlight siya sa mga walang kwentang bagay eh. 'Di ba? Kaya ganun 'yun.
Imbes na maging hands-on ka sa pagiging mayor mo at sundan lagi yung mga request yung budget, follow up lagi, no, yung mga hinihingi yung budget sa national government, mas nagiging busy ka doon sa maisog nyo eh. Kaya nadidelay dyan at hindi mo na nasundan. At nung hindi mo na, no, or noong time na na-realize mo na, parang ang tagal ng budget ko noong na-realize mo yan, huli na. Kaya ngayon, gumagawa ka ng palusot. 'Di ba? Ginigipit kayo. Talay! Dito, kaya nakapagtatakaan niya na hindi pa rin umuusad ang mga proyekto. The national administration, I believe, is intervening with our affairs. Umuna ingana na siya. 'Di ba? Noong na-realize na niya mga kababayan na hindi pa dumarating yung mga request naming loans at iba pa namang mga nire-request sa national government gumawa agad siya ng kwento mga kapatid. Na di umano, nangingialam di umano mga kababayan, itong administrasyon ni Marcos sa mga hinihingi nilang mga loans dyan, whatsoever mga budget. Diba? Sinisi agad ang administrasyon ni Marcos. Pero kung tutuusin mga kababayan, naging pabaya siya sa kanyang pagiging mayor. Diba? Kasi hindi siya naging hands-on bilang isang mayor eh. Mas naging hands-on siya mga kapatid sa pag-destabilize sa gobyerno ni Marcos. Diba? Ganon yun eh. Kailangan, gampanan mo yung posisyon mo ng tama. Hindi yung kung ano-ano mga bagay yung pinagkakaabalahan mo. Diba? Sa halip na mag-extend ka ng serbisyo dyan sa iyong mga kababayan dyan sa Davao, yung serbisyo na ginagawa mo, yung serbisyo na ini-extend mo para i-destabilize ang gobyerno ni Marcos. Doon ka naging busy. Diba? Chance mo na sana to, Mayor Baste, na magpakitang gilas, bilang isang batang Duterte, na naging mayor sa Davao. Alam mo, lugi ka sa tatay mo eh. Ito, Baste, kung mapanood mo yung vlog ko, pakinggan mo to. Lugi ka sa tatay mo at sa ate mo. Kasi kahit guluhin nila ang administrasyon ni Marcos, pero doon sa kanilang mga record bilang mayor ng Davao, undeniable yung kanilang mga success dyan sa inyong syudad. Diba? Kaya ko nga nasabi na nagtatago ka lang naman sa achievement ng iyong ama eh. Kasi totoo naman talaga, Baste. Nagtatago ka lang naman talaga sa achievement ng iyong tatay at ng iyong kapatid na si Vice President Sara Duterte. Wala kang nagawa sa Davao, sa totoo lang. Sumama ka na sa mga destabilization movement ng iyong ama nang wala ka pang napapatunayan dyan, sa Davao. Yung tatay mo, yung ate mo, kahit sabihin natin galit ako sa mga yan dahil sinisira nila ang gobyerno ni Marcos, pero hindi madidinay sa publiko na yung mga magulang at yung tatay mo at yung ate mo, may nagawa na talaga sa Davao para paunlarin yung inyong lungsod. Ikaw, nagsisimula ka pa lang, pero iba na agad yung takbo mo. Diba? Ganon lang yun, Baste eh. Diba? Ganon lang yun. Sana, di ka sana muna sumama sa mga katarantaduhan na pinagagawa ng iyong ama. At nabubulol ako. Sinet mo sana muna as priority yung pagiging mayor mo dyan sa Davao. Ngayon, wala na. Naninisi ka na lang. Dahil matatapos na ang termino mo na wala kang nagawa dyan sa Davao. At sumisilong ka lang talaga sa mga achievement ng iyong ama at ng iyong kapatid dyan sa Davao. Tandaan mo yan, Baste. Sablay ka eh. Tuloy. So that's something that we have to deal with. Paniwala ni Mayor Duterte, nagsimula ang tensyon sa pagitan ng lungsod at Administrasyong Marcos na i-reshuffle at alisin ang ilang Davao Cups dahil sa idineklara niyang war on drugs. Mali. Mali. Mali yan, Baste. Unang-una, gaya ng sabi ko, hindi yan nagsimula dyan. Dahil kahit naman naging performing ka sa pagiging mayor mo siguro, sana dyan sa Davao, wala ka pa rin namang magagawa kung papalitan yung mga pulis dyan sa Davao. Hindi mo, wala kang kwan doon.
'Di ba? Nagsimula yung kapalpakan mo noong nakiisa ka sa pag-destabilize sa Marcos government. Dahil doon ka naging busy, hindi ka naging busy sa iyong pagiging mayor. Akala mo lang busy ka sa pagiging mayor mo. Pero hindi mo tinitingnan ang media kung saan ka lagi naha-highlights ngayon. Naha-highlights ka hindi bilang isang mayor. 'Di ba? Bilang taga-usig sa Marcos government. 'Di ba? Naha-highlights ka sa mga destabilization rally nyo laban sa gobyerno. Doon ka naha-highlights, hindi sa pagiging mayor. 'Di ba? Kasi kung ano yung nakikita ng taong bayan ngayon, yan din sana ang nababalita sa media. Ibig sabihin, no, ang nakikita ng taong bayan ngayon na isa ka, no, sa mga anay na sumisira sa Marcos government. 'Di ba? Yan yun, baste, hindi mo lang nakita yan dahil masyado ka kasing presko. Oh. Hindi mo alam ang iyong mga priority. Priorities pala. Hindi mo alam yun eh. No, imbes na bigyan mo ng priorities yung syudad nyo, doon ka eh. Doon ka naging busy sa mga destabilization movement nyo eh. Wala kang ibang sisisihin dyan kundi sarili mo. Yan lang yan, Mayor Baste. Tuloy! Matatanda ang nirelieve ang 35 pulis at Wala na to mga kapatid, no? Na pag-usapan na natin yan. Yun lang naman talaga, real talk lang mga kapatid. Wala naman talaga siyang nagawa sa Davao. Oh. Gusto niya kasi agad sundan yung yapak ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. Buti yun si Sara Duterte at si Digong mga kababayan. Bago lumaki ang ulo ng mga yan mga kapatid, talagang pinayaman muna nila ang Davao. Regardless kung anong paraan yung ginamit nila, pero at least ngayon nakikita talaga na yung nakikita talaga yung mga achievement ni Digong at ni Sara Duterte diyan sa Davao. Itong si Baste mga kababayan, gustong i-shortcut yung mga ginawa ng kanilang ama at ang kanyang ate. 'Di ba? Gustong i-shortcut mga kapatid yung kanyang career sa politika. Oh, di ngayon, 'di ba? Nakalimutan niya na mayor siya sa Davao eh. Imbes na bigyan niya ng priority yung Davao, kung ano-ano yung binibigyan niya ng priority na hindi naman related doon sa kanyang trabaho bilang isang mayor. Wala. ikaw yata basta ang pinakapulubing mayor diyan sa Davao. Anyway mga kapatid, hanggang dito na itong balitang ito. No, kung nagustuhan niyo po ating content kin mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.